Ngayon ay October 31. Last day na naman ng month. Excited ba kayo? Nakasweldo na kayo? Kaya pala hindi kayo masyadong masigla, no? Di ba usually ganun, no? Inaabangan nyo lagi yung katapusan. Wala pang sweldo? Kailan pa? Sa 5. Ubus na. Kaya naghihintay na ulit ng refill, no? Kasi ubus na pala, no? Kaya pala, no? Kala ko po ang swelduhan today, kaya kayo nagpasukan, no? Walang nagplano sa inyong mag-leave today? Meron din? Sayang, sana ini-leave nyo na lang para 9 days dire-diretso yung bakasyon nyo, no? O kaya hanggang sa November 3. Sino sa November 3? May nag-leave sa inyo? Uy, nahiya pa. Parang ayaw pa ipaalam, ha? Para simula bukas hanggang November 5, no? 5 days din yan. May mga magli-leave sa November 3? Naku, ayaw pa magsabi, oh. Mga mag-iibang bansa simula bukas. Ako, no? Yung mga ganyan. Kahit out of town lang. Hindi nyo malang binigyan ng reward yung sarili ninyo, no? Ako nga, sabi ko nga sa mga parishioners ko, gustong-gusto ko magbakasyon bukas, no? Sabi ko, pwede kaya kaming mga pare, no? Siguro pag uwi namin, wala na kaming gamit sa loob ng kwarto namin, no? Pinalayas na kami sa mga parokya namin. Imagine, All Saints Day at All Souls Day, wala kaming pare, no? Kung kailan naghihingi ng mga tao na magdasal, magsimba, tapos wala silang pare, no? Kaya sabi ko, yun yung kagandahan na mayroon kayo na wala kami, no? Yung oras kung kailan kayo pwede magbakasyon, kami bawal. Bawal kami magbakasyon ng Pasko, no? Bagong taon, no? Yun yung tipong pagod na pagod kami sa misa. Tapos kayo, ayun, kanya-kanyang gala, no? Parang siniisip namin, kami lang ba ang may Diyos? No? Kayo ba wala, no? Kasi pwede kayo magbakasyon, kami hindi pwede, no? Pero ganun pa man, bahagi talaga ng buhay yan, no? Kinakailangan may pahinga. Hindi pa pwedeng tuloy-tuloy, no? Di ba sabi nga nila, kahit yung sasakyan, gamitin mo ng tuloy-tuloy yan, di ba masisira din? Di ba? Yung tao pa kaya, gamitin mo yung katawan mo ng tuloy-tuloy, sigurado magkakasakit ka din, no? Kaya kinakailangan din ipahinga, no? Kaya pag magpapahinga kayo, huwag kayong mahihiya, no? Huwag nga lang masyadong mayabang, no? Pwede naman magpahinga ng simple lang, no? Minsan kasi yung pahinga ipinagyayabang pa, no? Saan ka ngayong holiday, no? Magpapayabangan pa, no? Basta importante, nakapagpapahinga. No? Yun yung mahalaga. Ngayon, maririnig natin, no? Ano ba yung pinakamagandang pahinga na pwede nating gawin? Sabi ng Panginoon, no? Doon sa gospel today, the kingdom of heaven is like a mustard seed. It's like a yeast. No? Pag inisip ninyo, umpisahan muna natin, paano ba natin maihahalin tulad ng kaharian ng Diyos? Yun ba yung gusto nating lugar para makapagpahinga? Yung kaharian ng Panginoon. Sino dito ang gustong makapagpahinga sa kaharian ng Diyos? Taas ang kamay. Kawawa naman yung iba. Saan nyo gustong magpahinga? No? kung yung iba gusto magpahinga sa kaharian ng Diyos, yung iba kaya saan gusto magpahinga? No? Sana lahat kayo gusto nyo magpahinga doon sa kaharian ng Diyos. Pero alam ninyo, madalas iniisip ng tao, pag bakaharian ng Diyos, langit agad. Kayo po, pagtatanungin ko kayo, pag ba sinabing kaharian ng Diyos, ang iniisip ba natin, langit? Sino nag-iisip na langit agad pag sinabing kaharian ng Diyos? Hala, talagang no? Duda yung iba, no? Kapag sinabi mong kaharian ng Diyos, unang papasok talaga sa isip natin kung wala talaga tayong personal background, catechesis, o kung anumang aral o turo ng simbahan, una niyong maiisip, langit. May mali ba doon? Wala. Mas mainam nga na maisip mo na ang kaharian ng Diyos ay langit. Kasi kapag ginusto nating makarating sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin gusto kong makapasok sa langit. At kapag gusto kong makapasok sa langit, ano ang dapat mong gawin? Magpakabuti. Kasi yun lang naman talaga yung daan patungong langit. Ang makapasok sa langit ay paggawa ng kabutihan. Kaya bukas, All Saints Day.
Alam natin na ang lahat ng mga santo, lahat ng mga banal, kaya sila nakapasok sa langit kasi sila ay naging mabuti. Sino sila? Tao na katulad natin. Nung sila'y nabubuhay sa mundong ito, wala silang inisip kung hindi gumawa ng kabutihan habang sila'y nabubuhay sa mundong ito. Nung sila'y namatay, nakita ng Diyos yung kanilang kabutihan, kaya pinapasok ng langit. Di ba? Madali lang intindihin. Ang kaharian ng Diyos ay langit. Kung gusto kong makarating sa langit, gagawa ako ng kabutihan. Period. Pero tatanungin natin, kapag ba nandito tayo sa mundong ito na ginagalawan natin, mayroon ba tayo na experience na kaharian ng Diyos? Mayroon ba rin bang kaharian ng Diyos kahit nandito pa tayo sa mundong ito? Kasi yung langit, baka pag namatay pa tayo eh. So ngayon bang nabubuhay tayo sa mundong ito, may experience na ba natin yung kaharian ng Diyos? Yes. No? Isipin ninyo, sa loob ng bahay ninyo, pag umuwi kayo, kaharian ba ng Diyos? Mayroon bang pagmamahalan? Mayroon bang pagtutulungan? May pagbibigayan? May pagkakaisa? May kasiyahan? Nararamdaman nyo ba yun sa loob ng bahay ninyo? Langit, hindi. Langit. Kasi kahit sa loob ka ng bahay, nararanasan mo yung kabutihan, yung pagmamahal, yung pagtutulungan, pagbibigayan. Dahil mayroon sa loob ng bahay, nararanasan mo yung langit. May kaharian ng Diyos. Dito sa St. Peter, pag pumasok kayo, mayroon bang pagtutulungan, may pagmamahalan, may pagkakaisa, may pagbibigayan. Nararanasan nyo ba? Ay, may sabi ko hindi daw. No. Meron ba? Oh. Ibig sabihin, may kaharian ng Diyos dito sa loob ng company, ng building. Meron? Meron. Kaya iisipin ninyo, kung saan kayo nandoon na lugar at nararanasan nyo yung kabutihan nyo at ng inyong kapwa, may langit. May kaharian ng Diyos. At ang tanong, sino ang gumagawa ng kaharian ng Diyos? Sino? Tayo. Di ba? Sino gumagawa ng kaharian ng Diyos? Tayo. Di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang gumagawa ng kaharian ng Diyos. Sabihin mo nga. Di ba? Bakit mo sasabihin na ikaw yung gumagawa ng kaharian? Kasi ikaw yung gumagawa ng mabuti para maging mabuti rin ikaw at ang iyong kapwa. Ikaw yung gumagawa ng kabutihan doon sa lugar na yon, kaya ikaw mismo yung gumagawa ng kaharian ng Diyos. Tama? Kaya iisipin ninyo, yung kaharian pala ng Diyos ay mangyayari kahit nasaan ako, basta ang alam ko sa aking sarili, gumawa ng kabutihan. Di ba ang ganda nun? Kapag lahat kayo ang iniisip ninyo magkaroon ng kaharian ng Diyos sa lugar na ito, wala akong ibang iisipin kung hindi maging mabuti sa aking sarili at sa aking kapwa. Tapos ang usapan. Masaya ang lugar kung nasaan ako. Kaya ano ang sabi sa gospel? Gumawa siya ng dalawang larawan. Una, sabing ganon, ang kaharian ng Diyos ay maihahalin tulad sa isang butil ng mustasa. Nakita na ba kayo ng mustard seed? Kaya lang wala akong dala, dahil pala nagdala ko, no? Meron kasi, nagpunta kasi ako ng Holy Land, may nabili ako ng mustard seed, napakaliit. No? Tapos nung inordain po akong pare, dahil napunta po ako deacon, nung inordain akong pare, yun yung pinaginawa kong souvenir, no? Sa mga bisita ko, mga mustard seed. To remind them, no? Bakit katulad ng sa gospel? Sabing ganun, kapag itinanim yung butil ng mustasa sa lupa at ito'y tumubo, napakalaking puno, pwedeng ang mga ibon ay dumapo. Imagine, ano? Ganun ka-OA yung mustard seed. Eh dito, pag nakakita ka ng mustasa, di ba mukhang pechay? Di ba? Sabi ko nga, paano mangyayari yung ibon makakadapo doon sa puno? Siguro iba yung mustard seed sa Holy Land, no? Compare dito sa Pilipinas. Iba yung mustasa sa atin. Pero kahit ano itsura niyan, gusto lang sabihin doon sa gospel, kapag siya'y itinanim, no? Mahalaga yung salitang yon.
Huwag mo lang tingnan yung kaliit-liitan ng mustasa. Ang tingnan mo, kahit siya'y maliit, pero kapag siya'y inilagay sa isang lugar at gumawa siya ng mabuti sa lugar na yon, pwede niyang mahawahan ang lahat ng tao, lumalago, dumadami, lumalaki. At yun yung gustong sabihin ng Panginoon, no? Kaya isipin mo, ikaw yung mustard seed. No? Imagine niyo kayo mga bawat isa, kayo yung mustard seed, maliit ka lang. Isipin mo, ilang milyon tayo sa buong Pilipinas? 100 million plus, 110 million yata. Isipin mo, 110 million, isa ka lang doon? Napakalaki noong 110 million. Pero kung ikaw ay isang taong mayroong kabutihan sa puso, itinanim ka sa bansang Pilipinas, gumawa ka ng napakabuti sa buong Pilipinas, aba, para ka daw mustard seed. Na ikaw pala yung kaharian ng Diyos. Yung kabutihan na mayroon ka, ipinapalaganap mo sa lahat ng tao, dumadami yung taong nahahawa sa'yo, bumubuti din sila, kaya ikaw mismo ay nagiging kaharian ng Panginoon. No? Imagine niyo yun, di ba? O ano pa yung pangalawang larawan? No, yung harina, di ba? Nakakita naman siguro kayo ng harina. Hipan nyo lang na ganyan, mukhang polvo, mawawala bigla yan, di ba? Pero sabing ganun, yung harina kahit isang taka lang. Pero kapag inihalo mo yan sa mas madami, aalsa pa yan. Di ba? Lalaki pa yan. Magiging isang malaking tinapay pa yan. Marami pa makakakain yan. At sabi ng Panginoon, ganyan ang kaharian ng Diyos. Kahit napakaliit, basta isinama mo sa marami, aalsa pa, lalaki pa, at dadami pa ang makikinabang. Kaya imagine natin, ganyan pala tayo inilalarawan ng Panginoon. Para tayong harina o para tayong mustard seed. Pero inaasahan sa atin, inihalo tayo sa marami para gumawa ng mabuti at mahawa ang iba. At kapag nahahawahan natin ang iba ng kabutihan, lumalaki ang kaharian ng Diyos. Kaya ang sarap pakinggan, ng salita ng Panginoon kapag ipinapakita sa atin yung ganyang larawan. Kaya sana, dito sa St. Peter, lahat kayo mga mustard seed at saka harina, Mamaya pagpasok niyo sa opisina ninyo, hawakan niyo agad ng kabutihan, Sasabihin niyo pagpasok mo agad doon sa opisina, good morning, Anong breakfast mo, Kumain ka na ba, Yung mga ganyang pagbati, nakakagaan ng kalooban yan. Nakakagawa na ng kabutihan yan, Ngingitian mo lang, pagpasok mo ng opisina, o kaya-kanya kayong cubicle, di ba? Magbabatian lang kayo. Tatanungin mo lang, gusto mo ba ng kape? Baka pwedeng pagtimpla mo lang ng kape, Mga simpleng act, Simple act of charity and love. Pero masasabi mo, kabutihan niyang ginagawa mo sa isa't isa. Kabutihan pa rin niyang itinatanim mo sa iyong kapwa. Tinuturuan mo pa rin gumawa ng mabuti. Kasi di ba, kapag ganyan ang ginawa niyo araw-araw, mahihiya na lang yung kapwa mo sa trabaho. Para sasabihin mo, alam mo, ako na lang yata ang masungit dito. Magpakabait na nga ako. Ako na lang yata dito yung lagi nakasimangot, ngumiti na nga ako. Di ba? Marirealize din yan. Kahit hindi mo man makita yung reaction niyan ngayon, bukas ulitin mo ulit, wala ulit reaksyon, ulitin mo nang ulitin. Walang problema dyan. Kahit na mapagod ka na ng mapagod, ulit ka ng ulit sa paggawa ng kabutihan, makita ninyo, magbabago yan. Mahahawa at mahahawa yan. Kasi maiisip niya, yung kabutihan na lagi kong tinatanggap, dapat pinagbabago na rin ako nito. Kaya nga alam niyo nung si Cardinal Rosales, kilala niyo si Cardinal Rosales sa Archdiocese of Manila? Nung si Cardinal Rosales ay naging Archbishop of Manila, yung kanyang naging program, alam niyo kung ano yung kanyang naging program? Para sa buong Maynila at nahawa yung ibang diocese. Alam niyo kung ano yun? Pondo ng Pinoy. Natatandaan niyo yung Pondo ng Pinoy? Ano yung pondo ng Pinoy? Yung mga 25 cents, di ba? Sabi ni Cardinal Rosales, yung 25 cents, wala nang silbi yan. Di ba? Pinapansin nyo ba yung 25 cents? Magpa-house blessing kaya ako dito. Mga 25 cents ang hihagis ko, baka walang pumulot.
Di ba? Hindi nyo pupulutin yung 25 cents. Pero pag inihagis ni Ma'am Del 1,000, ako, nagkakauntugan pa kayo. Di ba? Pero pag 25 cents yung inulog mo, wala. Sabi ni Cardinal Rosales, yung mga 25 cents na yan, ihulog nyo sa isang alkansya. Araw-araw maghulog kayo. No? Sigurado, pag pinagsama-sama natin yung 25 cents na yan, madaming matutulungan yan. At totoo naman, nagalit na nga yung Bank of the Philippines no? Bangko Sentral, kasi naubos yung 25 cents, walang bumabalik. No? At sabi nila, nasa ng mga 25 cents kasi nasa alkansya pa, pinupuno pa. No? Nagkaubusan. At ano yung ginamit na tagline ni Cardinal Jan? Sabi ni Cardinal, no? Anumang magaling o anumang mabuti, no? Anumang mabuti, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. No? Ulitin nyo nga, anumang mabuti, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. Di ba? Totoo naman. Kahit napakaliit na kabutihan yung gawin mo, kahit yun lang yung kakayahan mong gumawa gayon, maliit na maliit lang, pero kaya mong gawin araw-araw, sigurado, papuntang langit yan. No? Papuntang langit yan. Kapag wala kang inisip na gawin araw-araw na kabutihan, yung gagawin mo lang kabutihan, kahit sa maliit na effort lang na yun lang yung kaya mong ibigay, pero alam mong mabuti ginagawa mo at araw-araw mong ginagawa, papuntang langit yan. Kaya mga kapatid, no? Ipapaalala sa atin ng Diyos, hindi ka mapapagod, hindi sasama ang loob mo, basta kabutihan ang ginagawa mo sa kapwa. Walang taong napapagod dahil gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ang mga tao'y napapagod kapag alam nila na yung kasamaan nila walang pumapansin sa kanila. Pero yung mga taong gumagawa ng mabuti, kahit na yan paulit-ulit at siya lang, hindi napapagod yan. Kasi yung paggawa ng kabutihan, nagbibigay ng saya yan sa buhay. Kaya sana, no, ganun din ang inyong pananaw. Kahit maliit, no, katulad ng butil ng mustasa, katulad ng harina, kahit maliit na kabutihan, gawin nyo lang araw-araw, sigurado makakarating kayo sa langit. Pag November 1, no? Pag November 1, kasama ka ng Panginoon na ipinagdiriwang. Kasi alam natin, ikaw din ay banal. Namuhay ka sa kabanalan. Kaya kabilang ka sa mga hanay ng mga santo ng ating Panginoon. Kaya sana, no, ito'y maging paalala sa inyo, no, yung gospel na yan. Pag naririnig ninyo yung mustard seed at harina, ikaw ang pinatutungkulan niyan. Diyan ka inilalarawan ng Diyos. Ganyan ka gustong makita ng Panginoon. Ihahalo ka sa napakalaking komunidad, gumagawa ng kabutihan sa kapwa para mahawa mo ang lahat sa paggawa ng mabuti. Pag lahat mabuti ang ginagawa, yan ang kaharian ng Diyos. No? Yan ang kaharian ng Diyos. Kaya sana, no, simulan ninyo dito sa St. Peter, sa bahay ninyo, yung 2 lugar na yan. Simulan nyo dyan. Sigurado, lagi kayong papasok nakangiti, uuwi ng nakangiti. No? Ganun lang yung mararanasan ninyo. Masaya kayong pumapasok at masaya rin kayong umuwi sa inyong bahay. Kasi alam ninyo, lagi kayong nakakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? May oras pa ako? Meron pa daw. Maigsi lang, no? Sabi ko, isisingit ko lang. Kasi siyempre, All Saints Day, All Souls Day, next susunod na araw, no? Madalas nagiging ito'y paalala sa ating lahat, no? Tungkol sa pamahiin. Alam niyo ba yung mga pamahiin? Ha? Yung tipong pag pumupunta kayo sa St. Peter, paglabas niyo ng St. Peter, nagpapagpag kayo. Ha? Alam niyo yan? Ha? Ba't kayo natawa? Di ba may ganun, no? Pag pupunta kayo ng St. Peter, Quezon Ave, St. Peter, Commonwealth, di ba? Sasabihin ng mga kaibigan nyo, o saan tayo magpapagpag? Di ba? Madalas yung iniisip yan no? Kaya siguro, Ma'am Del, sa susunod, ang business mo,
restaurant sa tabi ng St. Peter. Para pag sinabi magpapagpag, sa katabi na lang, no? Kikita pa rin, no? Dapat gano'n na lang siguro, no? Pagkatapos ng St. Peter, restaurant agad, no? Kasi lagi iniisip, no? Saan magpapagpag? Usually, pamahiin lang yan. Okay? Papaalala lang namin, pamahiin yung mga ganyan. Ang simbahan, nagtuturo tungkol sa pamahiin. Nakadalasan, ang tao, iniisip lagi, pamahiin versus pananampalataya. Naglalaban lagi yan. Mas madalas ang nananalo, pamahiin. Anong nangyayari? Sasabihin, pag may namatay, no, kinakailangan huwag maliligo habang nakaburol yung patay. Di ba? Pasensya na po magbigay man kayo ng example, hindi ko ho alam kung paano ang noon dahilan ng pamahiin. Hindi ko ho talaga nasagap yung dahilan. Pero alam ko lang ho kung paano ipaliwanag para kontrahin yung pamahiin, no? Una sinasabi nila, Father, bawal palang maligo kapag nakaburol pa yung patay sa bahay ninyo. Sabi ko, ngayon, saan ka maliligo? Ay, hindi po ba pwedeng maligo, Father? What if 1 week yung patay? Di 1 week ang di maliligo? Tingin ko lang po, yung patay na nakaburol, may susunod. Pakiramdam ko lang po yun, no? May susunod talaga. Yun yung pinoprotektahan natin para walang sumunod ka sa pamahiin. Di ba? Madalas yun yung idea lang. Susunod ako sa pamahiin para walang sumunod na mamatay. Pero hindi ako naniniwala. May susunod. At alam niyo kung saan namatay? Namatay sa baho. That's it. Di ba? Yun yung po naka-clear na sagot lang dyan. Pag ikaw ay hindi naligo sa loob ng 1 linggo, mamamatay ka sa baho. Kung hindi man ikaw ang mamatay sa baho, yung mga kasama mo ang mamamatay sa baho mo. Di ba? Imagine tayong mga Pilipino, hindi tayo sanay na hindi naliligo. Di ba? Tapos sasabihin mo, pag may namatayan, bawal maligo. Kaya mga kapatid, wag ko kayo maniniwala doon, no? Kasi kapag naniwala ka doon, nagsasakripisyo yung pananampalataya, hindi yung pamahiin eh. No? Dahil wala pa ho akong nakita na namatayan, na naligo siya at namatay. Wala pa ho nangyayaring ganyan. No? Pag may nakita ho kayong ganyan at sabihin niyo ho sa akin para at least alam kung totoo pala na kapag may naliligo habang nakaburol yung patay, namamatay. No? Pero wala hong nangyayaring ganyan. Walang pamahiing ganyan. Kami po, no, sa Nueva Ecija, usong-uso po, mamaya po uwi ako Nueva Ecija, usong-uso po sa amin yung hindi pa pwedeng maglibing ng Lunes. No? Bakit daw? Kasi, kapag sinimulan mo ng linggo, no, yung first day of the week, sunod-sunod yung mamamatay. Una po, pag tumingin ka ng kalendaryo, ano nauuna sa kalendaryo? Ano? Sunday. So, anong first day of the week? Ano? Ba't ginagawa yung Monday? Sino nagsabi sa inyong Monday ang first day of the week? Hindi sana yung mga kalendaryo natin, sinimulan natin ng Monday to Sunday. Tama? So, nagsisimula ang araw sa araw ng Diyos. Sunday. Tama? Diba? Ang first day of the week ay unang araw sa Diyos. Kaya nga linggo, araw ng Diyos. Kaya ang first day of the week, Diyos ang mauuna. Tapos susundan lang ng oras natin, Monday to Saturday. Di ba? Magtatrabaho tayo. Magsisimula ulit ang iyong buhay, bago ka magtrabaho, magsisimula ka ulit sa araw ng Diyos. Tama? Kaya nga una natin ginagawa, sa unang linggo, magsisimba para humingi ng lakas sa loob ng 6 na araw ng pagtatrabaho. Babalik ka ulit ng linggo para humingi ulit ng lakas sa Diyos, 6 na araw ng pagkatrabaho. Tama? So dapat malinaw po yon. Ang first day of the week, Sunday. Sa Diyos ang una. Hindi pa pwedeng sa atin ang unang araw. Hindi pa pwedeng, Lord, ako ang makapangyarihan, Monday ngayon, ako masusunod. Hindi. Ang Diyos ang masusunod. Dapat ang unang araw ng linggo ay linggo kasama ang Diyos para malakas tayo sa buong 1 linggo. Di ba?
Kaya wala akong sasabihin na, Father, first day of the week, Monday, bawal maglibing. Namatay yung tatay ko. No? Ako po inordained 2014. Yung tatay ko namatay 2015, May. Inordain ako 2014, March. Kaya naka 1 year akong pare, nakita ko ng tatay ko pa, paloob ng 1 taon na ako ay pari. No? Pari na po ako nung namatay yung tatay ko. Tapos, ang sitwasyon, namatay yung tatay ko, naku, malapit nang magpiesta sa aming bayan. Ayoko naman na nagpepiesta yung buong bayan, yung tatay ko nakaburol. No? Parang ang lungkot naman, kami lang yung malungkot, lahat nagsasaya. Kaya sabi ko sa nanay ko, ilibing natin ang tatay ng Monday. Kasi bispiras ng piyesta, Tuesday, saka Wednesday yung piyesta. Sabi ko, Monday ililibing ang tatay. Sabi nila, walang naglilibing ng Monday, masama yan. Sabi ko, naku, nag-research tuloy ako. Nagtanong ako sa mga matatanda para hindi ako mapagalitan ng matatanda kung bakit bawal maglibing ng Monday. Alam niyo kung anong dahilan? Anong dahilan? Day off ng pare ng Monday. Yun yung dahilan. Day off ng pare pag Monday. Sabi ko dun sa mga matatanda, paano kung yung anak pare? So, ibig sabihin, pwedeng magmisa yung pare, di ba, ng Monday kasi anak niya pare. So, walang magde-day off na pare kasi yung pare, anak niya mismo. So, pwede pala akong maglibing ng Monday kasi may pare. Kasi yun lang naman pala problema eh. Kaya ang ginawa ko, itinuloy ko, Monday. Inilibing namin Monday kasi may paring magmimisa. At sino yon? Ako. Di ba? Walang dahilan para hindi magmisa ng Monday. Kasi may pari naman pala, ako yun. Kaya yung obispo ng Kabanatuan, dumating sa amin siguro mga Saturday, dumating sa bahay namin, nagulat ako kasi ang obispo ko ay yung obispo ng Cubao. Pero alam ng obispo ng Kabanatuan na may pari doon sa bayan na yon at ako yon. Dumating yung obispo ng Kabanatuan, nakita ko na lang, nasa loob na ng bahay namin kasi nagpunta ako ng sementeryo para tingnan yung lilibingan ng tatay ko. Tinatawagan ulit ako, sabi niya, may dumating na pari dito, nakabihis na, bumalik ka na. Sabi niya gano'n. Pagdating ko, obispo ng Kabanatuan. Tapos sabi ko kay Bishop, pasensya na po, galing ako ng sementeryo, tinignan ko po yung lilibingan ng tatay. Sabi ko po, ililibing po kasi siya ng Monday. Sabi ko, bawal po daw maglibing ng Monday dito, pero ang dahilan lang daw po ay walang pare kasi day off. Alam mo, sabi ng obispo, tama yan, baguhin mo yung isip ng mga tao dito. Imagine, may basbas pa ako na obispo noon, no? Para lang sabihin ko sa mga tao, Monday ko ililibing. Binasbasan pa ako na obispo ng Kabanatuan, no? Pinayagan pa ako. Kaya minsan, iisipin ninyo, no? Yung pamahiin, tayo lang din naman nagbibigay ng interpretasyon. Kung tutuusin, wala naman talagang pinanggagalingang malalim tungkol sa Biblia o sa salita ng Diyos. Wala. Hindi tinuturo ng salita ng Diyos yung mga pamahiin. Ang tao, nilalagyan lang ng kulay para mas maging katakot-takot. Di ba? Anong nagiging dahilan? Bakit nagpapamahiin? Kasi pag ikaw ay hindi sumunod, mamamatay kayo. Sino naman ang gustong mamatay? Wala. Takot tayo lahat doon. Di ba? Kaya nga pag inisip natin at inaral nating mabuti, yung pamahiin, pinahihirapan lang talaga tayo na mas maging malapit sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Pinipigil lang yung sarili natin. At ano nangyayari? Natatakot tuloy tayong mamatay. Sino sa inyo takot mamatay? Ay wow, isa lang. Lahat malakas ang loob. Gustong mamatay. Na ngayon na? Ha? Baka gusto ngayon na ba? Wow, no? Salamat kasi hindi kayo takot mamatay. Totoo ba? Hindi kayo takot mamatay? Kasi may plan na kayo. Baka may St. Peter plan na. Kaya hindi na takot mamatay, no? Dahil ba may St. Peter life plan na, kaya hindi na takot mamatay, no? Diba? Kung tutuusin, alam nyo, hindi talaga dapat nakakatakot yan. Ang kamatayan, hindi kinatatakutan yan. Kasi yung kamatayan, pinaghahandaan yan. Inihahanda mo yan. Kaya babalik ulit ako kanina.
Bakit kinakailangan paghandaan? At ano yung pwede mong gawin? Gumawa ka lang ng mabuti araw-araw, hindi ka matatakot mamatay. Bakit? Kasi araw-araw, inihahanda mo yung sarili na gumawa ng mabuti para mayroong kang susi na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos. Di ba? Ganun lang yun. Hindi ka matatakot mamatay kapag alam mo sa sarili mo, wala kang ginagawa kung hindi gumawa ng mabuti araw-araw. Sino mga takot mamatay? Yung mga taong walang ginawang mabuti sa buhay. Kasi alam nila, hindi yan makakapasok sa kaharian ng Diyos. May impyerno, may langit, may purgatorio. Totoo yan. Kaya yung mga taong takot mamatay, yun yung mga taong gumagawa ng kasalanan araw-araw. Yung mga taong hindi takot mamatay, yung gumagawa ng kabutihan araw-araw. Kasi ganun din naman eh. Mabuhay ka man ng 100 years old, mamamatay ka pa din. Meron ba kayo nakitang buhay pa, 200 years old na? Wala. Siguradong lahat mamamatay kahit anong edad yan. So anong dapat gawin? E di ihanda. Ganun din naman. Hindi mo nga lang alam kung kailan. Pero hindi masamang maghanda araw-araw. Kasi nga, wala tayong alam kung kailan. Pero ang kahantungan ng lahat, mamamatay tayong lahat. Tama? So ano dapat mong gawin? Ihahanda mo yung sarili mo. Kaya ang kamatayan, hindi yan kinatatakutan. Pinaghahandaan yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong matatakot kung mabuti naman ang ginagawa ninyo. Dahil ang mga taong gumagawa ng mabuti, sa langit ang diretsyo. Ang taong gumagawa ng kasamaan, sa impyerno, magdidiretso't susunugin. Kaya ano ang gusto mong gawin? Maghanda ka lang para makarating sa langit. Maghanda ka dahil iyan ang huling tahanan nating lahat. Kaya itong mundong ginagalawan natin, pansamantala ang tawag dito, ha? Pansamantalang naninirahan sa mundong ito, ang ating permanenteng tirahan sa langit. Dito, naglalakbay lang, naglalakad lang tayo, nakikitira lang tayo. Sa langit, doon ang permanente. Pero tandaan po ninyo, ha? Dalawa lang ang lugar, langit o impyerno. Kaya nga, may choice pa din. No? Kaya kung ang choice nyo sa langit, gumawa ng kabutihan. Pero kung ang choice nyo ay sa impyerno, gumawa ka ng kasamaan. Ganun lang din ang susi niyan. Okay? So malinaw. So kung ano pa yung mga pamahiin na alam ninyo, ha? Huwag na ho kayo yung paniwalaan yan. Yung magpagpag, naku, umuwi na ho kayo, gabi na. No? Minsan, di ba, pag pupunta kayo sa patay, gabi na, umuwi na lang ho kayo. No? Makakatipid pa kayo. No? Maligo na lang kayo pagdating nyo ng bahay dahil amoy usok kayo. No? Pero other than that, wala yan. Okay? Mas mahalaga na palalimin ang pananampalataya sa Diyos maliban sa mga pamahiin sa mundong ito. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel, like, share, and hit the bell.